Iniutos na ng Korte sa Amerika ang pamamahagi ng compensation o danyos sa mga human rights victim noong martial law. Tama lang naman daw yan, sabi ng Malacanang. Pero ang Office of the Solicitor General na nauna nang tumutol sa pamimigay ng compensation, pag-aaralan daw muna kung may pwede pa silang gawing legal na hakbang. Live mula sa Quezon City, may report si Mariz Umali. Mariz? Oscar, malaking tagumpay nga raw na maituturing ng mga human rights victims yung naging desisyon ng New York District Court na maipagkaloob sa kanila yung $13.75 million. Kung tutuusin, maliit lang ito kumpara dun sa talagang sinabi na ng korte dati na dapat ay 2 billion ang kabuuan na compensation na maipagkaloob sa mga human rights victims. Pero gayon pa man ay malaking victory raw ito para sa kanila at wala na raw silang nakikitang any legal impediment para makamit pa itong compensation na ito. $13.75 million. Yan ang ipinag-utos ng United States Federal Court sa New York na ipamahagi na sa mahigit 100,000 human rights victims noong rehimeng Marcos, pati na sa gobyerno ng Pilipinas. Proceeds yan ang settlement ng ibinentang artwork na naging pag-aari ng mga Marcos noon sa New York. Sa desisyon, makakatanggap ng tig $1,500 o katumbas na 78,000 pesos ang bawat human rights claimant. Tinuturing namin na isang malaking pagwawagi na naman ng mga claimants na makahanap ng hustisya. Itong panibagong pagkakaroon ng third distribution. No? Patunay talaga ito na merong mga atrocities na nangyari noong panahon ng martial law. Ayon sa palasyo, tama lang daw na mabigyan ng kompensasyon ang mga biktima ng pang-aabuso noong rehimeng Marcos. I'm sure there must have been victims during during critical times. There will certainly abuses committed in whatever regime that the governor or the president would not know about it. And just the same, if there are victims of violation of human rights, certainly they should be compensated. Wala na raw nakikitang anumang legal na balakid ang mga claimants para tuluyang makuha ang halagang itinakda ng United States Federal Court sa New York. Katunayan, nakatakda na nilang ipamahagi ito sa mga human rights victims simula ngayong May 1. Pero ang Office of the Solicitor General nakikita nilang lugi ang gobyerno sa kasunduan at hindi rin daw naaayon sa kasalukuyang batas ng bansa. Nakasa daw kasi rito na $4 na milyon lang ang mapupunta sa gobyerno, habang $13.75 million ang para sa mga claimant. Hindi ito ay kinatuwa ng mga claimant. Maliit na amount lang yung 78,000 kung tutuusin. Kung ikukumpara doon sa mga sufferings and pains na naranasan ng mga martial law victims, lalo na yung mga nawalan ng mga mahal sa buhay. Napaka-ironic na pumirma sila sa settlement agreement and then later on sasabihin nila na disadvantageous daw sa Philippine government. Natanggap na raw ng Office of the Solicitor General ang utos ng New York District Court at sinusuri na nila ang mga legal remedy na kanilang susunod na gagawin. Sa ngayon, Oscar, ay na kay Judge Real na raw sa Hawaii District Court yung pera na ipamamahagi sa mga human rights victims o yung mga claimants. At gaya ng nabanggit natin ay simula sa May 1 ay magdidistribute na sila. So very organized itong kanilang distribution para hindi na raw mahirapan yung mga human rights victims na pumunta pa ng Maynila o pumunta pa sa isang lugar. Meron ng mga offices or may mga inilatag na silang mga areas mula Luzon hanggang Mindanao na mga area at mismong itong si Ma'am Zenina at si Attorney Swift yung pupunta dun sa mga lugar na mga malapit dun sa mga claimants na yon para ma-distribute sa mga claimants itong kanilang $1,500 o katumbas ng 78,000 pesos, Oscar. Yes, Marisa, nakita ko sa report mo, no, parang magkaiba ang posisyon ni Panelo at ng OSG dyan sa pamimigay ng compensation sa mga biktima ng human rights. Sang-ayon ng Malacanang pero tutol. Tama ba ang OSG? Sino ang masusunod dito?
Well, Oscar, sa totoo, ang masusunod yung korte. Yung nagdesisyon na yung korte ng Amerika, United States Federal Court sa New York na i-distribute. Katunayan, sa totoo lang, just to backtrack a bit, as early as March 28, meron ng desisyon na i-distribute itong mga pera dun sa mga claimants, itong 9,000 plus claimants. Ang problema, tumutol nga yung Office of the Solicitor General, kaya iniakyat kumbaga dun sa United States Federal Court sa New York yung kaso, at nito lang April 9 ay nag-decision na sila with finality na i-distribute o ibigay sa mga human rights claimants itong $13.75 million. Magkaiba man ang panig o oposisyon ng Malacanang at ng Office of the Solicitor General, hindi sa totoo lang hindi sila yung masusunod, kundi yung korte na nagsalita na ang dapat masunod sa pagbibigay sa mga claimants nitong kanilang pera, Oo, Oscar. tama. Maris, pero nabanggit ng OSG na sa ngayon ay nag-aaral sila ng mga pwede pa nilang gawing mga legal na hakbang. Sa pagtatanong mo, meron ka bang nalaman na kung meron bang pwedeng gawin ng OSG para nga harangin ito pamamahagi ng danyos? Alam mo, sa totoo lang, Oscar, yung Office of the Solicitor General kasi, hindi sila nagpa-interview on cam. They just gave a statement. So, ang sinasabi lang nila dun sa statement na yon ay they will assess the legal remedies na they're going to take next after this. Pero ang sinasabi sa atin ay, nung na-interview natin ni Mama Zenny, ay wala na silang nakikitang legal impediment pa kasi yung decision ng US Federal Court in New York is already final and executory. So, and as a matter of fact, May 1 ay magsisimula na yung distribution nitong perang to. Minsan kasi nagkakaroon lamang ng pagbabagal o matagal na proseso sa pagdidistribute ng mga claims kapag hindi naman intact yung pera. Or kung halimbawa, naipanalo na nila yung kaso, yung claims nila sa isang foreign jurisdiction o area, pero yung pera na yon ay wala pa, hindi pa nila hawak at kailangan pang habulin sa mga markos halimbawa, doon nagkakaroon ng matagal na proseso and posible na meron pang magawang legal remedy yung Office of the Solicitor General. But in this case, yung pera na $13.75 million na yan, intact yan. At nakuha na yan, na-turn over na as a matter of fact kay Judge Rial sa Hawaii District Court. Kaya ang susunod niyan ay nakikipag-ugnayan na sila sa mga local banks para mai-remit na o maibigay na sa mga claimants itong pera na ito. So technically speaking, wala nang nakikitang legal remedy na pwede pang gawin yung Office of the Solicitor General kung ang tatanungin ay yung mga claimants. Pero of course, we don't know. Sa Office of the Solicitor General, they have also brilliant legal minds. So hindi natin alam kung ano yung pwede pa nilang legal remedy na susunod na pwedeng gawin after the court has already decided with finality on this case, Oscar. Okay, I understand, Maris, hindi mo na-interview ang OSG o hindi pa nagbibigay ng pahayag ang OSG, at least on cam, no? Except for that statement. Pero nababanggit nila dahilan kung bakit nila hinaharangan is dahil lugi daw ang gobyerno. Paano naging lugi ang gobyerno dito, Maris? Oscar, sinasabi nila na lopsided daw yung decision ng korte dahil 70% yung mapupunta sa mga claimants tapos 20% lang daw yung mapupunta sa gobyerno. And then the other 10% dun sa mga other claimants pa kasi may mga foundation pa. Like for example, one is the Golden Buddha Foundation, meron din yung Roger Rojas Heirs, tapos meron ding part of it na mapupunta dun sa kaya Vilma Bautista, yung na-convict na dahil sa kanyang pagbebenta nung Monet painting na water lily. Ito yung pinagmulan nitong litigation na ito, itong hearing na ito, kung saan nakakuha sila ng aabot sa 35.5 million US dollars. Tapos yun nga, yung 13.75 million ay mapupunta dapat sa human rights claimants. Ang problema, isa yun sa mga nakikita nila na parang masyado raw maliit
yung mapupunta sa gobyerno kaya hindi sila pumapayag. Not because they don't want the claimants to really claim what is due them, pero dun nga sa parte na masyadong maliit yung mapupunta sa gobyerno. Pangalawa, isa sa mga kumbaga yung kanilang yung argument is nakasaad daw dun sa agreement dun sa pag-uusap noong Enero na magiging immune sa kaso or sa anumang parusa itong si Vilma Bautista na siyang nagbenta nitong painting na ito. Pero ang sinasabi ng mga claimants, bakit nila tinututulan pa yan samantalang nakakulong na si Vilma Bautista hanggang ngayon? So parang 5 years na siya nakakulong sa New York. Ano pa yung kina-question nila na magiging immune sa anumang parusa? Katunayan, hinaharap niya na yung parusa niya sa ngayon. Tapos on the part of the 20% na mapupunta lang sa gobyerno, ang sinasabi sa atin ng mga claimants, ito yung napag-agrihan na at katunayan, pumirma rin sila dun sa agreement na yon back in January. So parang bakit nila pipirmahan and then later on they will decide and they will say na parang this is disadvantageous to the government. So hindi nila nakikita yung logic behind the reasoning or the arguments of the Office of the Solicitor General. So yun yung mga arguments na lumabas dito sa pahayag na ito ng Office of the Solicitor General na lahat naman daw ay nasagot na dun sa agreement earlier ng mga claimants, ng part ng government, and at the same time, nag-decide na yung federal court. So, wala na sila nakikita ng legal impediment na kasunod dito, Oscar. Okay, maraming salamat, Maris Umali.